kapayapaan at biyaya ang sumainyo ngayon. Minamahal kong mga kapatid kay Kristo, maligayang pagdating sa Daily Word Prayer, ang inyong gabay sa araw-araw na pagninilay sa salita ng Diyos at taimtim na panalangin. Habang sinisimulan natin ang bagong araw, ilaan natin ang ating puso sa presensya ng Diyos. Nasaan ka man ngayon, naghahanda para sa trabaho, nagpapahinga sa tahanan, o naghahanap ng kapayapaan, ang sandaling ito ay inilalaan ng Diyos para sa iyo. Ang ating ebanghelyo ngayon ay mula sa Mateo Kabanata 8 versikulo 28 hanggang 34, kung saan hinarap mismo ni Jesus ang kasamaan at ibinalik ang kapayapaan. Isa itong makapangyarihang paalala na walang kadilimang hindi kayang talunin ng liwanag ni Kristo. Simulan natin sa tanda ng krus, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagbasa mula sa banal na ebanghelyo ayon kay Mateo, nang dumating si Jesus sa lupain ng mga Gadareno, sinalubong siya ng 2 inaalihan ng demonyo na lumalabas sa mga libingan. Napakapanganib nila, kaya walang makadaan sa daang yon. Sumigaw sila, "Ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami bago pa man ang takdang panahon?" Di kalayuan ay may kawan ng maraming baboy na nanginginain. Nakiusap ang mga demonyo kay Jesus, "Kung palalayasin mo kami, papasukin mo na lamang kami sa mga baboy." Sinabi ni Jesus, "Sige, umalis na kayo." Lumabas sila at pumasok sa mga baboy. Ang buong kawan ay nagtakbuhan patungo sa bangin at nahulog sa lawa at nalunod. Tumakbo ang mga tagapag-alaga ng baboy sa bayan at isinaysay ang lahat ng nangyari, pati na sa mga inaalihan ng demonyo. Kaya't lumabas ang buong bayan upang salubungin si Jesus. At nang makita siya, ay nakiusap silang umalis siya sa kanilang lugar. Ang mabuting balita ng Panginoon. Papuri sa iyo, Panginoong Hesukristo. Pagnilayan natin ang ebanghelyo. Ang ebanghelyong ito ay masinsinan, nakabibigla, nakakagulat. Nakaharap ni Jesus ang 2 lalaking inaalihan ng masasamang espiritu. Sila'y marahas, itinakwil, at pinahihirapan. Ngunit sa eksenang ito ng kadiliman, nasisilayan natin ang kapangyarihan at habag ni Jesus. Tuklasin natin ang ilang mahalagang aral. Una, ang katotohanan ng espiritual na labanan. Ang 2 lalaking ito ay larawan ng pagkasira, dulot ng kasamaan, pagkahiwalay, pagdurusa, at takot. Totoo ang kasamaan. Hindi ito katang-isip, ngunit ang magandang balita, hinarap ito ni Jesus ng buong tapang. Hindi siya natakot, siya'y pumasok na may awtoridad. Pangalawa, kapangyarihan ng presensya ni Jesus. Pansinin, kilala agad siya ng masasamang espiritu. Anak ng Diyos, alam nila ang kanyang kapangyarihan. Bago pa man siya magsalita, nanginginig na sila sa presensya niya. Kung kasama natin si Jesus, walang puwang ang dilim. Pangatlo, ang kaguluhan ng pagpapalaya. Matapos palayasin ng mga demonyo, hindi tuwa, kundi takot ang naging tugon ng mga tagabayan. Hiniling nilang umalis si Jesus. Ilang beses kaya natin tinatanggihan ang kagalingan dahil nasasaktan ng ating kaginhawaan. Pang-apat, ang halaga ng pagbabagong buhay. Ang pagkawala ng mga baboy ay may simbolismo. May halaga ang pagbabago. Kailangang talikuran ng lumang buhay, mga bisyo, kasanayan, at ginhawang makamundo upang magpatuloy sa bagong buhay kay Kristo. Ika-5, si Jesus ang tagapagpanumbalik ng nawawala. Ang 2 lalaking dating kinatatakutan, ngayoy napalaya. Hindi niya nakita ang kanilang kasamaan bilang katapusan, kundi ang dignidad, akabila ng kadiliman. Walang sino mang lampas sa awa ng Diyos. Ika-6, nang hilinging umalis si Jesus, napakasakit ng tagpong ito. Nakiusap silang umalis siya.
Diyos na mismo ang nasa harap nila, ngunit tinanggihan nila. Ganoon din ba tayo minsan kapag hinahamon tayo ng Diyos? 7, ano ang kailangan mong palayain? Magmuni-muni. Anong bahagi ng buhay mo ang inalihan ng takot, adiksyon, galit o lungkot? Anong libingan ang iyong kinaroroonan? Si Jesus ay dumaraan ngayon. Handang lumapit. 8, huwag mo siyang paalisin. Huwag mong ipagtabuyan si Jesus kapag sinimulan niyang hipuin ang iyong puso. Hayaang manatili siya. Siya lamang ang may tunay na kapayapaan. 9, higit sa ginhawa, piliin ang awa. Ang ebanghelyo ngayon ay nagtuturo, mas mahalagaan ang awa kaysa ginhawa, ang kagalingan kaysa bisyo, si Kristo kaysa lahat. Kahit may kapalit, ang kalayaan ay sulit. 10, pangwakas na pagninilay. Huwag tayong tulad ng mga taga-bayan. Maging tulad tayo mga dating inaalihan. Pinalaya, pinatawad, at buhay na muli. Si Jesus ay dumaraan ngayon. Tatanggapin mo ba siya? Tayo'y manalangin. Amang makapangyarihan, salamat sa pagpapadala mo kay Jesus sa pinakamadilim na bahagi ng aming buhay. Sa mga libingan ng aming sugat, takot at kahihiyan, dumating ka upang magdala ng liwanag. Panginoong Jesus, pumasok ka ngayon sa mga basag at sugatang bahagi ng buhay ko. Kung saan ako natatakot, napapagod o puno ng galit, ikaw ang kailangan ko. Palayain mo ako. Kung may mga bagay akong kailangang bitawan, mga bisyo, maling relasyon, makamundong kaginhawaan, bigyan mo ako ng lakas na iwan ang mga ito. Palitan mo ng tiwala ang aking takot, ng kapayapaan ang aking kaguluhan. Tinatanggap kita ngayon, Panginoon. Hindi kita ipagtabuyan. Manatili ka sa aking puso, sa aking isipan, sa aking tahanan. Turuan mo akong makita ang iba, tulad ng tingin mo. Lalo na ang mga tinalikuran ng lipunan. Paalalahanan mo akong walang sinuman ang malayo sa iyong pagmamahal. Bigyan mo ako ng pusong tapat, espiritong handang sumunod kahit mahirap, at pananalig na ang iyong liwanag ay mas makapangyarihan kaysa anumang dilim. Pagpalain mo ako ng kapayapaang dala ng pagpapalaya. Amen. Habang tinatapos natin ang panahong ito ng pagninilay, naway pagpalain ka ng Panginoon at ingatan ka. Naway ipakita niya ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Lumakad ka ngayon nang may tiwala na kasama mo si Kristo at walang dilim-an ang makakadaig sa kanyang liwanag. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat sa iyong pakikiisa. Kung ikaw ay na-bless sa pagninilay na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa Daily Word Prayer. Sama-sama tayong magpalaganap ng salita ng Diyos. Hanggang bukas muli, manalangin tayo, magtiwala tayo, at manatiling malapit kay Jesus.